cannot experience new things if we still embracing the old one. Na po, hindi po natin mararanasan yung mga bagong bagay if we still yayakapin po natin yung mga lumang bagay. Na po, wag po akong mamimisinterpret ng mga mother and father. Usually po, sila po yung mga nagte-treasure ng mga lumang bagay. Na po, wag niyo po akong mamimisinterpret, wag po kayong magagalit po sa akin. Na po, lalo't lalo na kapag galing pa po yun sa kanilang mga ninuno. No, lalo't lalo yung mga lumang kutsara, lumang plato, yung mga lumang banga na pinamahayan na ng ano yun? Oo, yung mga ganon, yung mga lumang damit na nakatambak lang sa cabinet. No po, no? So, kaya sabi ko, wag niyo po ako mamimisinterpret, ha? Wag niyo po ako mamimisinterpret. So, meron din naman sino po dito gusto ng bagong gamit? This 2016. Amen. So, kung gusto mo ng bagong TV na flat screen, yung di-cabinet mo na dipihit pa, ay auction mo na. Mahal yan ngayon, promise. Na po, may mga museo na bumibili po niyan ngayon. Lalo't lalo na sa Philippine Museum, sa Manila. Opo, yung naghahanap po sila ngayon ng cabinet na may TV sa loob. Yung black and white pa po yun. No? Meron pa po ba kayo ng gano'n ngayon? Wala na. Naghahanap sila ngayon. Pati yung ventilador tuloy. Electric fan na, sino unang electric fan na, hindi yung di ganun din, yung dipihit din na electric fan, standard yon. May nakita ko, naglipa na sa museum, binebenta nila, mas mahal na po sa original na pagkakabili nila. Pero hindi po yun yung topic po natin. Na po, naalala ko lang kapag December, ganun po yung ginagawa ko. Na po, so, yung may mga lumang gamit po dyan, at lumang laruan, mga bata, na nandito, kung may mga laruan ka, sabihin nyo lang ako, yung mga gusto magtanim ng damit, gusto magtanim ng laruan, because December 26, meron po tayong food giving at gift giving na gaganapin po sa kabila, no po, sa Franville. So may gaganapin po tayong food and gift giving po doon. So ngayon po bigla lang po na sa isip ko, sa mga gustong magtanim ng mga damit na pinaglumaan at alam nyo namang okay pa, wag naman po yung mga tanggal na yung mga wala nang patches. Wala nang bulsa, butas ng bulsa. Wag naman. Yung mga alam nyo hindi nyo na ginagamit at pinagliitan na, gano'n. So, tanim po natin yan. Sabi mo sa katabi mo, maging parte ka nun. So, next week po, magdadala kami dito ng box. So, malaking box. So, assignment po natin yan. Sabi mo sa katabi mo, assignment yan. Amen? Sino dito willing magtanim? Magbigay. Dahil ang sarap niyan. Pag nagbigay ka, aani ka. Amen? Pag hindi ka nagbigay, asa payu. Diba? Amen. So, topic po natin is the gift of heaven. Sabihin mo, gift of heaven. Etong month pong ito, ang pag-uusapan po natin is the essence of, the true essence of giving. Sabihin mo sa katabi mo, giving daw. Usually, kapag giving po ang usapan, pila po sa CR. Lalo't lalo na po kapag tithes and offering na po. Pipila sa CR. Kasi doon sila nagtsatsan eh. Sa wallet. Yun. Yun. May tsokolate pa ba ngayon? Wala na yun, no? Orange na po ngayon eh, no? Kasi dati merong tsokolate. Hindi, merong nga dalandan. Yan, dalandan, tsokolate, orange juice, tapos apple, ano yung sunod sa apple? Halukay ube, sunod sa halukay ube, gininto ang puso, green pasture. Alam na, usapan po namin sa bangko yan noon, kapag noon nasa bangko pa po ako, may mga tawag kami sa pera. Kapag dalandan, anong pera yon? 5 piso.
No po, kaya lang pag dalandan, kulay ginto ng barya na kasi ngayon eh, no? Dati ganon. Kapag tsokolate, 10 piso. Orange juice, 20, di ba? Mansanas, 50, di ba? Halukay ube, 100. Green pasture, ginito ang puso, 500, ginito ang puso. Kulay gold eh, di ba? Open heaven. 1,000. Open heaven tawag namin doon kasi kulay langit eh. Amen. So, the gift of heaven. Pasok na tayo. Ba't ba akong napasok doon? No po? So, the gift of heaven. So, in our world today is celebrating Christmas every 25th of December. Amen. Lahat, no? From north, east, south, and west ng mundo, nagse-celebrate po ng Christmas. Amen. Amen. So, the true essence of this event is our God gave His Son for us, not only to save us, but also to bring back the original design or original identity of humankind. Sabi mo sa katabi mo, hindi lang para iligtas ka, kundi para i-bless ka rin. Amen. Amen. So, our God, no po, Papa God, si Papa, sabi mo, Papa. No po, si Papa God, pwede mo tawaging Daddy God, no po. Si Daddy, wag mo naman tatawagin bro. Bro. No? God, sabi, Daddy God, si Papa God, nagbigay ng kanyang anak, yung gift, no, from heaven, the gift of heaven, si Jesus Christ, nagbigay ng kanyang anak. Usually, ang mindset po natin, kapag ganito, ang para iligtas lang tayo. Amen. Amen. Gusto kong bumalik uli. Ako, paulit-ulit lang ako eh. Paulit-ulit. Gusto kong bumalik uli sa original design. Sa original na ikaw. Sabi mo sa katabi mo, original na ikaw. Nung original na ikaw, walang problema ang tao. Church, wala pong problema ang tao. Why? Dahil ang lahat ng kailangan ng tao, nasa paligid niya na. Ano sabi ni God kay Adan? Eto ha, pag nagutom ka, kanin mo ang lahat ng bungang kahoy na nasa hardin. Maliban lang dun sa isa. Di ba? So kung i-imagine mo lahat na doon, santol, mangga, langka, lahat ng blessing signifies kasi ang paradise, ang Garden of Eden is a blessing from God. No po? Pagpapala po 'yon. Sabi mo sa katabi mo, pagpapala 'yon. Now, nung nagkasala ang tao, nawala po yung blessing na 'yon na nasa paligid po nila. Isa po yun sa nawala. Are you there? Amen? So, isa po yun sa nawala. That's why, tayong mga tao, kailangan natin magtrabaho para magkaroon tayo ng kakainin. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan ng hanap buhay. Amen? Nagkaroon ng curse. Nagkaroon ng curse saan? Sa land. Nagkaroon ng curse by mouth. From God, ikaw, babae, maghihirap ka, magdadalang tao ka, 9 na buwan na paghihirapan mo sa tiyan. Mahirap, di ba, yung panganganak? Sino ba dito nadalian sa panganganak? Ang hirap na. Si Ate Maling, kakapanganak lang. Oh. Di ba? Ang hirap. Di ba? Ang hirap kaya. 9 na buwan na talagang karga-karga mo, minsan pabuka ka, minsan hindi mo maintindihan yung upo mo, yung lakad mo, di ba? Ang hirap kasi nga, di ba? Hindi po biro, amen? Nagkaroon na, di ba? Amen. Amen. Pero nung wala pa yung kasalanan, church, nung wala pa yung kasalanan, matindi yung blessing na meron po ang tao. Amen? So sa tindi ng blessing na meron po yung tao, hindi mo na kailangan magtrabaho para lang kumain. Why? Pipitasin mo na lang, kapatid.
Sabi mo sa katabi mo, pipitas ka na lang.
Ay, yung iba, hindi pa nagbabago. Nakakatakot po ito. Sino mo dito yung number naging kalaki na pinagbago? Last Saturday, pinag-usapan po namin sa Biblical Foundation. Yung mga dati mong nagagawa, nung nakakilala ka sa Panginoon, hindi mo na siya nagagawa. Amen? Ang word ko po, no, naalala ko, kung 3 buwan ka pa lang dito sa church, tampuin ka, 3 buwan, maintindihan ka namin. Maintindihan ka ni Pastor Edwin, maintindihan kita, tampuin ka, 3 buwan ka pa lang dito sa church, okay pa yon. Pero yung 3 taon ka na dito, tampuin ka pa rin, titigil sa ilong yun. 3 taon na, nangano ka eh. Diba? So, amen. So, mga kapatid, yan ha. Wag na po tayo magtatampo ha. Yung mga 4 years na ha. Wag na po magtatampo. So, pero 3 buwan, sige, bago pa lang eh. Naintindihan natin yun. Forgiven. 3 taon na! O, diba? Wag na po. Sabi ng John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Alam niyo po, yung salvation pa lang, ang laking bagay na po, sa totoo lang, na regalo galing po sa langit. Sobrang sobra. Pag naiisip ko po kung paano po ako niligtas ng Panginoon, oh my Lord God. Lagi kong nasasabi sa sarili ko, walang dahilan para mag-backslide. Walang dahilan para tumalikod po sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, wala nang ibang dahilan para mawala ka pa. Amen? Bakit? Kung iisipin lang po natin kung paano po tayo niligtas. John 3:17.
Mas kinonsider ka na nga niya kaysa sa anak niya na si Jesus Christ, binigay niya para lang mamatay para lang sa'yo. Imagine that, mas kinonsider ka niya. Now, nung kinonsider ka niya, mas gusto niya pa na magkaroon ka ng relasyon sa kanya. What a great gift from heaven. Amen. Hallelujah. Naunawaan po ba natin yon? Kinonsider ka na niya, hindi na yung anak niya tinignan niya, ikaw na lang. Ikaw na mananampalataya sa kanya, tatanggapin siya bilang Panginoon, tagapagligtas. No po, mas kinonsider ka niya para hindi ka mapahamak, di bali nang mamatay ang anak ko para lang sa'yo. Oh my Lord. And then, ano pa gusto niya? Gusto ko magkaroon ka ng relasyon sa akin. Ano gusto ni Papa God? Gusto niya, ikaw ay kanyang maging anak. Hindi lang basta anak. Tagapagmana. Are you there? Tagapagmana ka ng meron siya. Amen. Ang ganda. No po, John 15 verse 7, sabi po doon, if you abide in me and my words abide in you, you will ask what you desire and it shall be done for you. Naintindihan ko po ito kanina. Nire-review ko itong topic po kanina. Sino po yung hingi ng hingi kay Lord? Tapos, humihingi ka, hindi pa niya binibigay. Ang tagal mo nang hinihingi, hindi pa rin binibigay. Basahin mo po ito ng paulit-ulit. Siguro 30 beses mong paulit-ulit na basahin. No po, nung time na kami po ni Sister Kim, nag-aral po kami ng BTH. Sabi po sa amin nung teacher po namin, for you to understand one verse, no po, sa isang scripture, basahin mo ng 30 beses. Merong ipapakita sa si Lord. Binasa ko ng maraming beses kanina ito. But if you remain in me and my words remain in you, tingnan niyo po you may ask for anything you want and it will be granted. Nakita niyo po yung sikreto kung bakit o kung paano ibigay ni Lord yung desire na meron ka. Ulitin po natin. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want. Pastor, nagre-remain ako kay Lord. Nagre-remain ako sa word niya. Pero bakit hindi ko makuha yung hinihingi ko sa Kanya? Kuha po natin, basahin po uli natin. Isa pang beses, for you to understand. But if you remain in me and my words remain in you, you may ask for anything you want and it will be granted. In short, kapag si Jesus ang kinonsider mo sa hihingiin mo, kapag yung words niya ang kinonsider mo sa hihingiin mo, ibibigay niya sa iyo na mabilis. Amen? Ganun lang po kasimple. And that is the main secret. But if you remain in me, kapag ikaw na kay Lord lagi, at yung word ni Lord ay lagi mong minemeditate, alam mo na kapatid kung ano yung dapat mong hingin kay Lord. Pambira. Kaya pala hindi binibigay. Amen. Kasi mali pala yung hinihingi ko. Hindi pala ito yung gusto ni Lord. Hindi pala ito yung ayon sa kanyang salita. And my words remain in you, you may ask for anything. Why? Kasi kaya sinabi ni Jesus ito, kapag binasa niyo po yung mga unang talata, kaya niya sinabi, for you to see, no po, na anak, ito yung mga gusto kong hingiin nyo sa akin. Kasi mga magbubunga kayo. Amen? Sabi ng mga unang talata, walang nakaugnay sa akin nang hindi nagbubunga. Ayun, no? Kaya kapag ikaw nakaugnay, ano ba tawag doon? Nakakabit. Tama, nakaugnay nga. Nakaugnay kay Lord, lahat ng pangarap mo, nakabase na sa Kanya. Lahat ng gusto mong mangyari, nakabase na sa Kanya. That's why, our Hagay Project,
tuloy-tuloy. Bakit? Nakabase po yung mandate ni Lord kay Pastor Edwin na nakaugnay kay God, tuloy-tuloy po siya. Nakukuha niyo po? That's why, in a short-term period of time, nagkaroon po tayo ng SEC registration, ng lost and found. Glory to God. No po, yung mga kaibigan kong pastor sa Laguna at yung mga kaibigang pastor na hanggang ngayon is still nasa likuran po natin to support. Bigla-bigla po sila pastor, pambira. Ilang buwan? Sabi ko, mag-aanim pa lang. Mag-aanim na buwan pa lang. Kami ang tagalan namin, wala pa kaming SEC. Amen. If you remain in Jesus. Kay Jesus. Amen. O ngayon, alam na po natin. Hallelujah. In short, gusto ko lang po sabihin sa inyo, hayaan nyo pong si Lord ang mangarap para sa inyo dahil yung pangarap nyo masyadong maliit sa pangarap ng Diyos para po sa inyo. Amen. Palakpakan po natin si Lord ton. Yung pangarap po natin masyadong maliit. Amen. Doon kanina, sabi ko, nai-illuminate ako dito Wow! Naliwanagan ako, Lord. Salamat po, Panginoon. Verse 9, as the Father loved me, tingnan niyo po ng John 15, I also have love you. Abide in my love. O remain in my love. O tingnan mo, tinding relationship. Amen. Kapag ikaw nasa Kanya, hingiin mo gusto mo, ayon sa Kanyang kagustuhan, tingnan niyo po, lalo kayong mamahalin ng Panginoon. Ay pagkatang-ace. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, na pagkatang-ace magmahal ni Lord. Na po, napakasarap nun. Amen. Kapag nakuha mo yung perfect formula ng paghingi sa Kanya, oh my Lord, sasabihin niya, I love you. Nakatawa akong bigyan ka. Ito na nga. Amen. Hallelujah. John 1 verse 12. Sabi dito, but as many as receive Him, tingnan niyo po John 1 verse 12. But as many as receive Him, but to all who believed Him and accepted Him, He gave the right to become children of God. Sabi mo sa katabi mo, anak ka ng Diyos. So kung anak ka ng Diyos, lahat ng humihingi sa Kanya, bibigyan niya. Alam niyo po, nung last worship night po natin, last week habang kinakanta po natin yung And your kingdom will know no end, and His glory shall know no bound. Alam niyo po, habang kinakanta po natin yun, narinig ko po yung boss ni Lord at sinabi niya sa akin. And I believe this is general word, para po sa ating lahat yon. Sabi niya, ano ang hindi ko kayang gawin para sa iyo, anak? Meron po bang hindi kayang gawin ng Diyos? Meron po ang magkasala. Hindi kayang magkasala ng Diyos. Ano ang hindi ko kayang gawin para sa iyo, anak? In short, nakatukoy po ito sa matinding inihahanda ng Diyos para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, may inihahanda na malaking blessing si Lord para sa iyo. I don't know, hindi natin alam. Malay po natin, magulat na lang po tayo bago pa lang mag-March. Pastor, kailan po yung dinidesire niya po? Desire lang na matapos po yung ating project kagay. At least early next year. Bago lang magtapos ang January, tapos agad. Uy, yung bilis. Isang buwan. Amen. Bigla na lang may magpuntahan ditong mga construction, company, ano ba mga kulang mo dyan? Born again kami, kinausap kami ni Lord Sige na, tayo mo na yan. Amen? Ano pa ba? Isagad mo na to. Tandaan, isarado mo na. Bilhin mo na yan. Di ba, amen? Magreklamo yung mga kapitbahay. Uy. Amen, di ba? Hindi natin alam ang kayang gawin ng Diyos. Malaki po ang ating pong Panginoon. Hindi mo po siya kayang ikahon. Sa word pa lang niya, the heaven is my throne and the earth is my footstool. Saan ka tayo? Amen. Laki-laki ng Diyos. Hallelujah. Meron pong isang scientist, na nag-desire na pumunta sa third heaven. Kasi, yan po.
Yan nakikita niyo po sa langit. Yan, langit, no? Hindi, diyan nakaupo ng trono ang Panginoon. Hindi. First heaven pa lang po yan. Paglampas mo dyan, ano yung makikita niyo po? Universe. Galaxy, no? So, universe na yung makikita mo sa... Paglampas mo doon, doon na yung third heaven na sinasabi po ng marami. No po, may mga theologian na nagsasabi, nandun daw po ang ating Panginoon. Base rin sa ibang talata sa Biblia. No po, sa ikatlong langit. Nakarating sa ikatlong langit. No po, merong mga scientists na nag-tempt, no po, na lumampas po doon. Pinakita po yun sa National Geographic Channel. Nung lumalampas po sila, nakikita po nila na yung galaxy paliit ng paliit at dumidilim na yung paligid. Palampas na po sila sa universe. Nang biglang nag-collapse yung kanilang sinasakyan. Tapos pinakita po sa kanila yung whole view ng universe. Alam niyo po yung universe, tuldok lang ng bituing nakikita niyo sa langit ngayon. Ganun lang kalaki. Alam niyo po yung layo, kung isusum in mo. Now, sinasabi ng Bible, na doon si Lord, yung third heaven is, yun na yung kanyang kingdom. Oh my Lord God, gaano kalaki ang Diyos na meron po tayo? At paano ka makakawala sa kanyang presensya? Kahit sabihin mo mag-backslide ka, hindi ka pa rin makakawala Kahit saan ka magtago, ano sabi ni David? Nasa impyerno man ako'y naroon ka. Pumunta man ako sa Sion, naroon ka. Pumunta man ako sa bundok ng ganito, naroon ka. Tama? So in short, hindi ka makakapagtago kay Lord. Amen? Kaya kung gusto niya. Kung ayaw niya, edi imperno ka. Kaya lang, syempre, ang Panginoon natin, napakamapagmahal. Sabi mo sa katabi mo, napakapagmahal ng Diyos. Hindi po natin siya kayang ikahon. Number 3, gifts of the Spirit. Umaano na ako sa oras, born again na ako sa time. Gifts of the Spirit or spiritual gifts. In 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 11, doon po natin makikita yung spiritual gifts. The 9 gifts of the Holy Spirit. Now, bago po natin basahin yon, yung 1 Corinthians chapter 12, verse 8 to 11, mga anak ng Diyos na nandito po, gusto ko pong basahin po natin yung verse 1 ng chapter 12. 1 Corinthians chapter 12, verse 1. Sis Regine. Di ba? Ang dami nakaka-relate. 1 Corinthians chapter 12, verse 1. Ang ganda po na ito. Sabi po dyan, now, dear brothers and sisters, regarding your question about the special abilities the Spirit gives us, I don't want you to misunderstand this. Ayaw niya na ma-misinterpret mo ito. New King James Version, meron ka dyan? Meron? Yon. Tingnan niyo po Now, concerning spiritual gifts, and these gifts is from heaven, galing po ito sa langit. Hindi po kayang gawin ng demonyo po ito. Hindi po kayang ibigay ng demonyo ito. So, now concerning spiritual gifts, brethren, I do not want you to be ignorant. Yung kaninang version ng NLT, misunderstood. Dito naman, ayokong maging ignorante ka. Ignorant in Webster Dictionary, ang sabi po dito, lacking o lack of knowledge. In short, mangmang. Ayaw ng Diyos na maging mangmang ka concerning spiritual gifts. Tignan niyo po Ano pa po yung sabi po dito? Uneducated. Unsophisticated. Ang lalim. Ano daw? Unsophisticated. Di ba? So, ayaw ng Diyos na maging hindi ka aware. Unaware, sabi dito, unaware. Tignan niyo po
Bakit po natin pinag-usapan o bakit po natin ipinasok yung verse 1? Bago po tayo pumasok ng verse 8. Bakit inuna ni Paul to? In short, isa sa matinding regalo ng Panginoon sa ating pong mga Kristiyano ay ang mag-flow po tayo dito. Sabi mo sa katabi mo, magpo-flow ka. Kung nauunawaan lang po natin na may mga Kristo sa puso, na po, may mga Kristo sa puso na naandito po sa atin si Lord. Kung ano yung kayang gawin ng Diyos ay kaya mo rin gawin at mas doble pa. John 14:12, nandun po yun. Tingnan niyo po ayaw ng Panginoon, true Paul, ayaw niya na maging ignorante ka. Why? Kasi marami po sa atin mas umaasa sa kung ano yung kayang ibigay ng mundong ito. Amen. Halimbawa na lang po sa may sakit. Salamat sa Panginoon na kapag meron pong may sakit sa atin, dinadala po natin sa opisina ni Mami Marge to check kung deliverance yan or physical sickness yan or ano ba yan, puro deliverance po ba? Or counseling yan or hindi na tayo pumupunta ng psychiatrist para lang magpa-counsel. Hindi na po tayo pumupunta ng albularyo para lang magpabulong. Di ba? May ano pa yun, may dura pa yun inumin mo to. Sinunog na apoy ng ewan ko. No po? So, hindi na gano'n. Tapos, pag meron pang masyadong physical sickness talaga, di ba? Usually, prayer lang. Okay na, mabilis na. Amen? So, concerning dito, ayaw ni Paul na maging ignorante po tayo. Gusto niya matuto ka. Sabi mo sa katabi mo, gusto ni Lord matuto ka. Gusto ni Lord matuto ka na kapag ang asawa mo, hinating gabi ng uwi, at hindi mo alam kung saan nanggaling, meron ka dapat gift of discerning or gift of prophecy. Nakita ko in my vision. Dumaan ka sa ganon. Kumukuti-kutitak. O, diba? At least, makikita mo kasi meron kay ayaw niya na maging ignorante ka. Wow, ang tinding regalo nito. Amen. Gusto niya matuto ka. In short, sabi mo sa katabi mo, gusto ng Diyos? Matuto ka. Amen. That's why School of Revivalist SOR Batch 4 is now open. Pasok. Diba? Pasok. SOR Batch 4 is now open. Pagkatapos po ng Batch 4, kinausap po ko ni Ate Malen. Diretso na po for SOR Advance. Na po. So, sa mga gustong mag-flow, no po, sa supernatural, lalo't lalo na sa 9 gifts of the Spirit.
No po? Hallelujah. Amen. O ikaw, wala pong sinabi si Lord.
po ito yung key verse ng Lost and Found. Open your Bible in the book of Luke 15. Verse 31. Tingnan niyo, dito po ako magtatapos sa verse na to. Luke 15:31. Ito po yung istorya nung anak na panganay. Naalala niyo po yung kwento ng prodigal son. Meron po akong nakuha sa verse na ito. Ang tindi ng verse na to. Kaya nga sabi ko, try to read your Bible 30 times. Meron po talagang i-reveal sa inyo si Lord na matindi. Amen. So, tingnan nyo po habang binabasa, kasi nakapokus po tayo sa prodigal son Hindi po natin natignan yung panganay. Are you there? Ito po matindi. Nagre-reklamo yung anak na panganay. Sabi niya, pambihira, tagal kitang nakasama, ang tagal ko na naandito. Are you there? Tapos yung anak mo, kinuha ang mana niya, nilustay ang lahat ng yaman niya, bumalik dito, pinaghanda mo pa, samantalang ako kahit maliit lang na kambing, hindi mo man lang ako pinag-prepare. Siya na matagal na nawalat ng lustay, pinaghanda mo ng malaking hayop, samantalang ako kahit maliit lang. Ano yung request niya dyan? Verse 29, but he answered his father, look, this man, 30, but when this son of yours came, who was devoured your... Hindi. Tama. 30 nga. But when the son of yours came, who was devoured your property with prostitutes, you killed the fattened calf for him. Samantalang daw sa kanya, ano niya? Doon sa Una, goat. But he answered his father, look, these many years I have served you, and I never disobeyed your command. Yet, you never gave me a young goat. Maliit lang ang hinihingi ng panganay. Verse 29. Young goat. So I could celebrate with my friends. Naandito ako, kasama kita. Sino po yung sinisimbolize na ito? Nung panganay na to? Ikaw na nasa loob ng church. Alangan yung prodigal. Siya nga yung nasa labas. Amen. Sino po ito, itong panganay na to? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yun. Tignan nyo po Tignan nyo po. Simpleng request. Ito po ang matinding sagot ng tatay niya sa kanya. Verse 31. Dito ako na-born again. Na-born again ako sa verse na to talaga. Na-born again. My son, sabi ng father, my son, the father said, you are always with me, and everything I have is yours. Lord, naintindihan nila to. Amen. Palakpakan natin si Lord. Tingnan niyo po, araw-araw ka nandito sa church. Araw-araw tayo nandito, nakikinig tayo, nagpe-pray tayo, may Tuesday tayo, may Friday tayo, meron tayong Saturday, meron ding Sunday. Sangkatutak ang service natin. Anak, lagi kitang kasama. Anak, lagi kang nandito. Lagi akong nasa iyo, lagi kang nasa akin. Sino kausap niya? Tayo. Hindi yung mga nanlamig. Hindi sila. Ang kausap tayo. Sabi niya, everything I have is yours. Lahat ng meron ng Diyos ay sayo. Sabi mo, sayo. Ayaw mo lang gamitin yung meron ka. Pambihira. Bakit kambing lang ang hinihingi mo sa akin? Anak, ang tagal kitang kasama. Lahat ng nandyan, sayo. Amen. So now you know. Now I know. Sabi ko, Lord, pambihira. Lahat pala nasa iyo na, nasa akin na.
Bakit hindi ko pa gamitin? Bakit hindi ko pa i-apply? Amen. Kailan ako nag-declare nung gabi na patangsa ko sobra? Sabi ko, I declare money miracle, provision, I declare money, I command you money to come right now in the mighty name of Jesus. Ayun na naman. Di ba naikwento ko na sa inyo before na nag-command ako, nasa Bulacan po ako? Kailan yung 2 days ago, gabi, talagang parang alam niyo yung parang nag-aano yung puso ko, alam niyo, nanggigigil ako. Tapos, sabi ko, Lord, I declare money to come in the mighty name of Jesus. Money in my pocket, money in my wallet, money in my... Alam niyo yung mga ganong proseso. Declare ako na declare, talaga kinukuman ko lahat. The money of the wicked will be transferred to the righteous. In Jesus' name, I am righteous. I declare money to come in the mighty name of Jesus. Kinabukasan, binigyan ako ng 500 ni Lord. Boom! Sabi mo sa katabi mo, boom! Sarap. Amen! Nag-declare ka lang. O, di ba? Hingi na. Amen! Hingi na. Are you there? Hihingi ka lang. And that is the main secret. And that is the grace of God for you. To become tagapagmana. Can we stand right now? And kumuha ka ng kapartner mo. Kuha ka ng kapartner. Babae sa babae, lalaki sa lalaki. Sige lang po. Kuha ka ng kapartner. Yan. So, kuha ka ng kapartner, and then yung kapartner mong yan, tanungin mo siya ngayon kung ano yung mga desire niya na gusto niya mangyari sa buhay niya. And tulungan mo siya mag-declare. Ikaw mismo magde-declare sa kanya. Come on!